Sa pangalawang topic ho natin, mga kababayan, tahasan po na sinabi. Ano po? Nirekto. Pinas, binaon sa utang ng Digong administration. Kumbaga, mga boss chief amo, sir, ang nangyayari ho ngayon, yung mga nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte, no? Yung pagkakabaon sa utang, sino ho ang pumapasan ngayon? Ang pangkasalukuyan pong presidente, mga kababayan. Basahin ho natin ito. Ayan Abante News, August 5, 2024. Pinas, binaon sa utang ng Digong administration. Ano sabi dito? Basahin po natin. Abante.com.ph. Tahasang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto nitong Lunes na lumobo ang utang, no, ng Pilipinas dahil hindi pa nababayaran ang inutang ng Duterte administration noong nakaraang pandemya. It is also important to note that while we are making these investments, we're also paying off the pandemic. So ngayon, mga kababayan, ang pangkasalukuyang Pangulo po, ayan, yung mga investments na nagaganap po, na nakukuha, na gigain ng Pilipinas, wag din daw po nating kalimutan, nakasabay nito, lumalago, pero hinahatak tayo pababa nung pagbabayad ng utang sa utang ng mga sa utang ho ng dating administrasyon. We're also paying off the pandemic borrowing we inherited from the past administration na nakuha nung mga nakaraang administrasyon, no? In 2019, sino po ba ang nakaupo diyan? Ang dating Pangulo. Kaya nga po kung babalikan ho natin, mga kababayan, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte doon sa unang topic natin, no? Na ipinantatakip itong si Kibuloy. Kaya yan gustong ipahuli kasi pinantatakip. Dahil lumalala ang krisis ng Pilipinas ngayon. Baka sa inyo pa ho nagsimula. No? Baka nagiging dagdag pasanin ho ng ating presidente ngayon, yung mga naging utang ninyo nung kayo ay nakaupo. In 2019, when the country achieved its lowest debt to GDP ratio, the total nominal debt was only 7.7 trillion. But this figure nearly doubled to around 13.4. Doble ho, mga kababayan. Konti na lang, doble na. But this figure nearly doubled to around 13.4 trillion right after the pandemic, just as the Marcos Jr. administration took over. Sana, kung kayo din pala ang pinagmulan kung bakit po hirap na hirap ang Pilipinas ngayon, wag na kayo makidagdag. Di ho ba, mga kababayan? Wag niyong ibintang sa Pangulo, kesyo daw ipinantatakip si Kibuloy, kesyo daw ginagawang dahilan si Kibuloy para po hindi mapansin ng mamamayang Pilipino etong kinakaharap po na krisis ng Pilipinas. Di ho ba sa kanila nagsimula ho? Yan, ayon ho kay Ralph Recto, mga kababayan. Ituloy ho natin. And because all of these geopolitical tensions, the cost of our borrowing has climbed post-pandemic as central banks have raised their interest rates and combat inflation. Therefore, we are now refinancing. Diba? Therefore, we are now refinancing the large borrowing contracted during the low interest rate period in 2020 to 2022 with new debts at their highest interest rate. This is why our interest payment next year are higher by around 11%. Yun po ang dahilan, mga kababayan. Yung kanilang mga naiwang utang po, mga bossing. Ngayong 2024, ang debt to GDP ratio ay bahagyang tumaas ng 60.6%. Pero umaasa si Recto na mapapababa ito ng 56.3% sa 2028 kung saan ang utang ng bansa ay papalo na sa 20.7 trillion, mga kababayan. Yan ang sinasabi ho natin Sila ho,
paulit-ulit ng pagbibintang, paulit-ulit ho ng paninira sa kasalukuyang gobyerno, sa kasalukuyang presidente, mga kababayan, samantalang sila din po pala ang humahatak pababa, no, ng pag-angat ng Pilipinas ngayon dahil po doon sa mga naiwanan nilang utang. Sabi ni Joe Canyo, 3045, anong lumalalang crisis? Crisis, umaahon niya sa pagkakabaon. Kaso po, imbis na todo yung pag-angat po at pagbangon ng Pilipinas, nahahatak po nitong halos naging dobleng utang nung panahon ho ng dating administrasyon. Administrasyon po ng Duterte, mga kababayan. Pa-shoutout from Taiwan, sabi ni Connie Magaway, the Philippines GDP is growing. Di ho ba? Sabi ni Jorge Edralin, kung baga yung gross pay mo pagtaas, pero dahil malaki ang utang mo, minus, kaya baba ng net pay. Same with the, nahahatak po. Same with the much left in the Philippines after paying off debt. Kung sana ho, walang ganun masyado, hindi ganun kalakihan ho, mga kababayan, malamang sa alamang, yung sinasabing take home, malaki ho yun. Di ho ba? Kaso, imbis malaki, nahahatak nung mga nangyari nung panahon ng Duterte. Tapos sila ho ang may ganang magsalita na, naku, tingnan mo ang krisis ng Pilipinas sa panahon ni Bongbong Marcos, sa panahon ni Marcos Jr. Lumalala ang ekonomiya ng Pilipinas sa panahon ni Marcos Jr. Di ho ba? Yun pala malaki ang kanilang malaki ho ang kanilang ambag kung bakit ho hirap na hirap ang Pilipinas ngayon. Sabi ni Lori Brosas, mark pang 150 likes ako. Pa-shoutout naman po dito sa Barangay Libertad, Labezares, Northern Samar. Especially sa Brosas family, lagi akong nakaabang sa live mo, watching from Northern Samar. Sabi po ni Ma'am Lori Brosas. Biruin nyo po yan. Jem Agaray, shoutout sa iyo. Mga bossing. Kaya, ewan ko na lang. Siguro, isa din to sa dahilan kung bakit sila patuloy na naninira. No? Kaya sila patuloy na bumibira sa nakaupong presidente ngayon upang sa ganon, etong mga nangyari nung panahon nila, hindi ho sumambulat o hindi ho mabisto ng taong bayan. Isa ho sa pinaniniwalaan ko, mga kababayan, na kaya naman po sila ganyan, takot na takot sila na mabisto ho yung mga naging problema o nangyari ho nung panahon nang sila ay nanunungkulan. Sabi ni lumaki sa farm at designated survivor, tapos waldas pa yung anak. Yung pinambayad sa security at yung budget niya as BP, sana ipinambayad na lang. Alaman ginawa. Kalahating milyon, 500 million daw yun. Sabi ni Larry Gadon, mga bossing. Di ho ba, mga bossing? Yan sinasabi ko sa kanila Banat sila ng banat. Kaya po pag merong mga ganitong lumalabas na pag-aaral, pagsusuri, sila din ho ang napapahiya. Sila din ho ang nasosoplak, mga kababayan.